Minsan, ang pananakit sa likod at pamamanhid sa binti pwedeng mauwi sa pagkalumpo. Kaya naman sa videong ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mangyayari if pinabayaan ang sciatica, kung ano ang mga sintomas na dapat mong bantayan at kung ano ang pwede mong gawin sa iyong bahay ngayon din. Even if you're on a tight budget. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil napakahalaga ng information na ito. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Masaya ako na nandito ka sa channel ko. Before tayo magsimula, i-type mo muna sa baba, checked or hindi pa. If nakapag-X-ray or MRI ka na ba sa iyong lumbar spine. That way, malalaman ko ang status nyo. Ang sciatica nangyayari if naipit ang iyong sciatic nerve dito sa iyong lumbar spine. Ibig sabihin, hindi po ito ordinaryong pananakit lang ng likod. Involved dito ang iyong nervous system dahil ang nerves mo po, it is part of your peripheral nervous system. Alam mo ba na common ang sciatica? In fact, it can happen to 10 to 40% of the general population. However, dahil sa mahal ng bilihin ngayon, naiintindihan ko, ang daming Pilipino, tinitiis lang ang mga sintomas na kanilang nararamdaman. Now, here is an important question. Ano nga ba talaga ang mangyayari pag pinabayaan ang sciatica? Napakahalaga na malaman mo na may mga sintomas pertaining to sciatica na dapat bigyan mo agad ng pansin because these are considered as red flag and considered as a medical emergency. Halimbawa, ang pagkawala ng lakas sa iyong binte at paa. Nahihirapan kang tumayo, nahihirapan kang maglakad. Parati kang natutumba or loss of balance at nawawala ng kontrol at nawawala ng pakiramdam sa pag-ihi at pagdumi. Those are red flag signs na if hindi mo bibigyan ng pansin, generally po, pwede itong mauwi sa pagkalumpo or pwede itong magkauwi sa paralysis. Tingnan mo ang comment na ito. Sabi niya dito, tama po yan, totoo. Yan po ang mga sintomas nararamdaman ko before ako maging bedridden. So, ang mga red flag sign, pag hindi mo bibigyan ng pansin, malaki po ang chance na mas lalala ito at pwede pong mauwi sa paralysis. Now, pag-usapan naman natin ang back end. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa iyong katawan with sciatica? Sa X-ray po, makikita natin ang pagbabago sa iyong spine. If you're more than 40 years old, ang pinaka-common na dahilan ng sciatica is dahil sa osteoarthritis or ang tinatawag natin na lumbar spondylosis. Initially, ang mapapansin, mas numinipis ang cartilage or ang space in between your two bones or your two vertebra. Ibig sabihin po, numinipis ang cartilage. And as the disease progress, pwede pong makita na sa X-ray ang bone spur formation. Ang bone spur formation po, these are small bone overgrowths na nangyayari sa long-standing na osteoarthritis sa spine. At ito ang kadalasang dahilan kung bakit naiipit ang sciatic nerve. Hindi po makikita sa X-ray ang nerve at ang disc. Kaya naman, for some patients, nangangailangan sila ng MRI. Sa MRI, makikita natin ang disc herniation. Now, mind you po, may certain stages tayo for disc herniation. Tingnan mo ito. So, during the first two stages of disc herniation, pag maagapan agad, kaya pong gamutin ang sciatica conservatively without surgery. Pero in the last stage po of disc herniation, generally po, back surgery ay ang only option na available para sa pasyente. So, during the early stages of osteoarthritis at disc herniation, pag-agapan mo agad, you can manage the pain conservatively. Mas mabilis kang makarecover at the same time, mas hindi ganun kalaki ang iyong magastos. Pero if pabayaan mo ito, if naaabot na sa stage kung saan lumiit na ang mga muscle, may loss of balance na, usually mas matatagalan ang recovery at the same time, mas
mas lalaki ang gastos dahil surgery would be the only available option for the patient. And mind you, after po sa surgery sa spine, you still need to go through with physical rehabilitation. Now, here is the good news dahil in 80 to 90% of patients diagnosed with sciatica, if maaagapan mo agad ang iyong sintomas, if you will do something about it, you can manage your symptoms conservatively at maiiwasan natin ang paglala ng iyong kondisyon. Pero if ito po ay pinabayaan, 50% sa mga pasyente usually lumalala over time at makakaranas ng pabalik-balik na sintomas. If may natutunan ka sa videong ito, please don't forget po to click the like button below. This way, ipapakita ng YouTube algorithm ang video na ito sa iba pa para mas makatulong din tayo sa kanila. Pag hindi mo aagapan agad ang mga sintomas na sciatica, mas magiging mahirap para sa atin na ibalik ang normal na lakas sa iyong binti at paa at mas magiging magastos din ito para sa iyo. Impaired mobility, nahihirapan ka nang i-enjoy ang mga gawain mo tulad ng walking, paglalakad sa mall, and even spending time with your loved ones. Kaya naman mahalaga to be proactive with your health. Even if wala ka pang budget ngayon, may magagawa ka para maiwasan natin ang operasyon sa iyong likod na may kamahalan talaga. Educate yourself. Ang dami nating videos dito sa ating channel which can really guide you, and this is for free po. Kaya ilalagay ko ang mga link sa video down below na makakatulong sa iyo. Track and observe. I-observe mo ang activities that can trigger your symptoms tapos iwasan mo muna ito to encourage healing. Alamin mo ang mga home strategies na pwede mong gawin sa bahay para maiwasan ang paglala ng iyong sintomas. May video tayo dito, i-check mo ito mamaya, makakagabay at makakatulong talaga ito sa iyo. Also, alamin mo din ang bawal na mga pagkain which can worsen nerve pain at alamin mo ang mga food choices that can support nerve healing. Meron tayong video sa baba, makakatulong ito sa iyo. I hope nakagabay at nakatulong ang videong ito sa iyo. Sa ating mga kababayan at mga OFWs na may iniindang pananakit sa likod at pamamanhid sa binti at paa, please know na meron ka magagawa para hindi lumala ang iyong sintomas before po ito mag-lead sa isang malaking regret at before po ito mag-result sa pagkalumpo. Dahil po, movement, it is life. It is for you to enjoy what you love doing. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, paki-comment po kung taga saan ka at ang iyong age down below. Dahil po, certain age groups could mean possible causes of sciatica. That way, mas makakagawa ako ng more helpful videos para sa iyo. Tapos, huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka parate sa weekly health videos natin which will really make an impact sa iyong buhay at sa iyong kalusugan. Maraming salamat po sa panunood. Magkita-kita tayo sa susunod natin na video. God bless you po. Maraming salamat po sa mga feedback at reviews na iniwan nyo for BeFree Cooling Gel. May nag-comment dito, ang sarap daw ng pakiramdam niya after niya i-apply ang BeFree Cooling Gel after siya nag-exercise. Yes po, makakatulong ang BeFree with delayed onset muscle soreness. Nabanggit din niya sa comment na to na nawala ang pananakit sa kanyang likod at ang himbing ng tulog niya. Kaya naman gusto ko na subukan ito sa ating mga seniors at sa ating mga adults dahil napaka-unique talaga ng formulation na ito. If gusto mong i-check ang mga reviews ng legit users natin, ilalagay ko ang link sa official store natin sa baba to make sure na original BeFree ang matatanggap mo. Dahil may free shipping vouchers din tayo available po every now and then. Kaya check mo lang yan. God bless you po.